Good morning, good morning. Aalis na naman kami ni Dong. May bibilin siyang sasakyan na second hand. Pupunta nga kami ngayon sa Dera kasi doon yung may-ari ng sasakyan nakatira. Alas 6 ng umaga yan, gumising na naman kami ni Dong ng maaga. Hindi na nga kami nagsasakyan ni Dong kasi ida-drive na namin yung sasakyan na bibilhin niya pabalik sa bahay. Wala na pala akong NOL card na expired na kaya bibilhin ako ni Dong ng one-way na NOL card kasi nga hindi pwedeng wala to, hindi tayo makakasakay ng train. Ang presyo pala nito ay 8 dirham. So, one use lang siya. After nito, itatapon na agad. Hindi na nga ako nagpabili sa kanya ng NOL card na luludan lang. Tapos, 3 dirham lang yung per use yun pag medyo malapit lang. 5 dirham naman pag malayo. Kasi nga, yung trabaho ko ay sobrang lapit lang sa bahay kaya hindi na ako nagpabili sa kanya ng NOL card. Yung NOL card na yun, nagagamit yun sa train at saka sa bus. Kaya importante yan dito pag nagko-compute ka dito sa Dubai. After nga ng 15 minutes to 20 minutes, nandito na kami sa bahay ng may-ari. At ito na nga, nakuha na namin yung sasakyan. Sobrang dali lang pala ditong mag-transfer ng mga second-hand na sasakyan. Pilipino pala yung may-ari nito, kaya swerte namin ni Dong kasi alagang-alaga yung car nila. May binayaran nga pala kaming ditong 800 plus. Tapos yung may-ari din, may binayaran din siyang 200 plus. Yung tinatawag nilang passing, yung chinecheck yung car ko kung kompleto pa ang kaloob-looban. Charis. Ito na nga, binibinta daw to sa asawa ko ng 22,000. Tapos, tinawaran niya ng 19,000. Tapos, nag-okay yung may-ari. Tapos, hindi talaga nakontinti yung asawa ko, kundi tumawad pa siya ng 18,500. And then, nung pagtapos nang na-registered ang lahat, ayun, nagbayaran na nga, tumawad pa siya ng 18K. So, sobrang bait ng may-ari. Pinatawad talaga kami. Sobrang malaki na daw kasi ng kasalanan namin sa kanila. Kaya pinatawad kami ng pinatawad. Charis lang. Sobrang bait ng may-ari ng sasakyan nito. Madali siyang kausap. Meron siyang 3 anak. Magiging 3 siya kasi buntis na yung asawa. Kukuha daw siya ng medyo malaki dito. At ito nga, finold ni Dong yung upuan sa likod. Pinakita niya sa akin na pwede daw naming tulugan in case kung mag-camping kami. O, diba? Camping agad iniisip ni Dong. Sabi nga ng asawa ko, maganda na daw tong tasi. Kasi ang dami na din kasi niyang tinitingnan sasakyan. Ito daw ay low maintenance lang, sabi ng asawa ko. Wala naman akong alam sa mga sasakyan, kaya oo na lang ako ng oo. Japan model daw to, kaya kinuha na agad niya. At after na nga naming nakuha yung sasakyan, ayan, nagmakdo na pala kami kasi celebration. Charis, hindi nga. May pupuntahan pala kami after nito, kaya dito na kami kumain. At pagkatapos nga namin kumain, andito na pala kami sa bahay, dito kami sa parking lot. Binabayaran namin yan ng 200 per month. O, diba? Another gastos, what to do. Ito na nga, isauli na namin yung car ni Jana, rent-a-car yan siya. At dito sa gilid, pinark muna namin yung sasakyan na kinuha namin kasi nga, vacant yan siya ngayon. Yung may-ari ng parking na yan ay nasa trabaho yata. Kaya hiniram muna namin. Hindi niya alam hiniram namin. At saka yung puting car na yan, rent-a-car yan, kay Jan na yan. Kaya isasauli na namin mamaya. So, i-move namin yan sa empty din na parking lot. So, madalian yan. Baka maabutan kami ng mga may-ari ng parking lot na yan. Malalagot kami. So, yan, nilagay namin sa gilid. Tapos, ilalagay namin yung sasakyan namin dito. At kay Ate Jana pala, kay Tony G, nasabi ko na sa kanya, thank you so much. Binahiram niya kami ng car na yan. Nagamit namin yan ng more than a month. Malapit na yatang mag 2 months. Kaya, sobrang laking tulong sa amin. Kasi nga, ang sobrang hirap din dito mamili ng mga second hand. Dapat marunong kang pumili. So, si Dong, marunong siyang pumili. Kaya sobrang sila niyang pumili. Umabot ng ilang buwan, 6 months yata yun, yung pamimili niya ng sasakyan. Ang dami niyang tiningnan. Wala siya talagang mapili. Kasi yung iba maganda nga, pero mas mahal daw yung mga maintenance doon. At ito na nga, pumunta na kami sa pupuntahan namin. Pero ang gamit naming sasakyan ay yung kay Janang sasakyan. So, yan ang ginamit namin kasi after ng pupuntahan namin, isasauli na namin to sa rent-a-car. Maganda din tong sasakyan na to, pero sabi ni Dong, medyo mahal-mahal din daw yung nito, maintenance nito. Medyo malayo nga yung pupuntahan namin ngayon, pero sabi ko kay Dong, iwasan mo yung daan na may salik. May bayad kasi yun, 6 dirham yata. O, diba, ang daming gastusin, hindi lang maintenance, hindi lang gas, kundi salik din. At after nga namin doon, natapos sa pinuntahan namin, nandito na kami sa rent-a-car. Sasauli na namin siya at before nila tatanggapin yan ay i-check muna nila kung may mga sira-sira, patay tayo dyan.
Pero wala namang nasira dyan kasi nga maingat naman yung asawa kong mag-drive. Buti na lang. At after nga ng lahat, naging okay na siya. Ayan, magta-taxi sana kami. Pero may nag-offer dyan na Indiano na ihatid daw kami sa bahay namin pero 15 dirham yung bayad. Nag-okay na agad kami kasi sobrang init dito ngayon sa Dubai. At after nga ng ilang oras, so ayan, lalakad na naman kami ni Dong. Syempre, kailangan namin itong i-test drive ng i-test drive. Baka naman ay may mga diferensya to. Charis lang. At ayun nga, pupunta kami kay Jana kasi imimit ko yung friend niya na kakarating lang dito sa Dubai. At ito nga din pala, may iba din kaming ginastos dito, yung insurance nito. Hindi ka pwedeng bumili kasi dito ng sasakyan pag wala siyang insurance. Kailangan ka munang bumili ng insurance before ka makabili ng sasakyan, sikanhan man or brand new. O diba, ubos ang ipon namin ni Dong. Wala na, nganga na kami. Magsasardinas at itlog na lang kami ni Dong ng isang taon nito. At ito nga, hindi ako mapakali sa lipstick ko na yan. Maganda siya, bigay lang siya sa akin. Mamahalin na lipstick, maganda pala siya. Hindi siya agad nabubura kahit pinupunasan ko ng tissue. Iba pala talaga pag mamahalin mga lipstick yung ginagamit, no? Kasi hindi agad siya nabubura. Siyempre, ngayon ko lang na-try, kaya amis na amis ako. Sanay kasi ako sa mumurahing mga lipstick lang. At siyempre, hindi ko gagamitin lagi yun kasi baka maubos agad. At andito na nga kami sa building ni Jana. At ito na nga, after ng mga chikahan, ayan, pupunta na kami sa restaurant na gusto naming kainan. Nag-crib kasi yan si Tony G ng balbakwa. Sa Bisaya lang meron yan, pero hindi ko alam sa Tagalog kung meron silang ganun. Andito pala kami ngayon sa Satwa. Maglalakad na lang kami papunta doon sa restaurant na yun. Medyo malayo-layo siya. Hindi na pala kami naggamit ng sasakyan dyan kasi nga ang hirap parking dyan, maghanap ng parking. May mga bayad kasi siya. Minsan 4 dirham, minsan 6 dirham, depende sa location kung saan ka nag-park. Per hour yun. Kung abutin kami ng mga 5 hours sa paggala-gala, di magkano na yun, di ba? Mahal siya. At ito na nga yung addict sa chai, o di ba? Hindi talaga pwedeng nang walang chai. Before, grabe ako makainom ng chai. Minsan 3 beses isang araw or more than that. Pero ngayon, kinontrol ko siya kasi, di ba, lahat ng sobra ay nakakasama. At andito na nga kami sa restaurant na yun. O, balbakwa talaga yung in-order agad namin. At nag-order na din pala kami ng kangkong. Ayan, 2 putahe lang in-order namin kasi malaki yung servings nila. Hindi naman din ako masyadong gutom that time. At yun nga pala yung balbakwa na yan. Wala daw yata yan sa Tagalog pero meron kami yan sa Bisaya. Sikat yan sa amin. Pero iba yung lasa niya compared doon sa Pinas. Iba pala talaga kasi dito, iwan ko paano yan niluto nila. Pero alam ko matagal to pakuluan. Pero pwede na din, medyo malinamnam naman din siya. Nauna pa ngang naubos yan compared sa kangkong. Iwan ko, baka na-miss lang talaga namin yung mga ganyang luto sa Pinas. After nga namin kumain dyan, paglabas namin sa restaurant na yon, may nakita kaming gulayan. Parang Pilipinas lang siya, 'di ba? Nasa gilid-gilid yung gulay. Pero mukhang mga healthy kasi siya, tingnan pa, hindi pa siya lanta. Kaya bumili na din kami ni Dong ng kangkong. Syempre, yan ang ululutuin ko mamayang gabi. Ulamin namin yan bukas. Worth 4 dirhams lang yan. O, 'di ba? Mura lang siya. Syempre, kailangan namin magtipid bago lang kami gumastos ng malaki ngayong araw na to. Tapos, bukas naman itlog. Tapos, mga karaang araw naman sardinas. O, 'di ba? Masyadong planado ang lahat. Charis lang. Kung hindi lang nasisira agad yung mga gulay na yan, bumili na ako ng madami. Kaso lang, nalalanta agad siya. So, yung pang isang araw na lang yung binili namin. Naku, curious lang talaga ako kasi ang alam ko pag mga kangkong at saka kamuting dahon na gulay, madali lang siyang malanta. Saan kaya to nila kinuha or saan nila to tinanim? Kasi yung iba dyan, ang fresh pa talaga, kagaya nitong mangga na to. Pero alam ko pag mangga, medyo matagal-tagal yung buhay. Tingnan nyo naman, parang galing tong Pilipinas. O diba ganito yung mangga sa Pilipinas, maliliit lang siya na matamis.